Leo. Leo Collective Reading. Hello my dear, kumusta po kayo? Kumusta naman ang ating live? I hope na kahit anong pinagdadaanan mo ngayon my dear, una-una sa lahat, I hope na nasa mabuti kang kalagayan my dear, okay? That's the number one. Na nasa mabuti kang kalagayan, that you are in good health, maayos yung sitwasyon mo. And if just in case hindi naman, laban lang my dear. Keep on fighting, okay? So let's go tayo my dear, collective reading. Paalala lang my dear na ang gagawin natin today is general collective reading. So hindi po ito pwedeng mag-resonate sa ating lahat ng 100%. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga ganitong klase ng reading. Okay? So, hindi mo siya pwedeng i-claim ng 100% kasi general ang nakalagay. Maliban na lang kung binanggit yung pangalan mo. Okay? Talagang sa'yo yun. Okay? So, my dear Leo, umpisahan natin ang reading mo sa pagkuha ng 12 cards. Tapos, susundan natin ng 9 cards. Tapos, i-close natin ng 4 cards. Okay? So, let's go, Leo. Meron tayong isang negative card dito, my dear. That is the Ace of Spade. Okay? Maraming nakadikit na negative energy doon sa card na yon. Okay? Idadapa ko lang muna yung iyong mga cards. Although nakita ko naman na meron ka ditong Nine of Spade or Nine of Sword. Bago pala tayo mag-proceed, my dear, ang daming interruption, no? Baka kasi marinig mo ko ang tawag ko sa Speed Sword, tapos ang tawag ko sa Heart Cups, ang tawag ko naman sa Diamonds Pentacles, tapos sa Flowers Wands. Kasi nasa tarot cards pa rin talaga ako. Okay? Bakit hindi na lang tarot cards ang gamitin ko? Iba kasi ang impact ng black card. Iba yung energy na dala niya. Bawat card merong iba-ibang energy. So, as much na gusto ko, my dear, na gamitin yung regular na tarot cards, iba kasi my dear yung dala na energy ng black card. Mas revealing siya, mas ano siya, basta may something sa black card na to. Okay. So let's go na tayo. Paliwanag ko lang kasi minsan may mga ano sa comment section yung hindi naman sword yun speed yun Oo, hindi nga sword yun. Speed ang nakalagay doon. Pero sa tarot card kasi ang speed ay sword. Okay? Kasi baka may magtanong. And at least, ano na rin, di ba? Kung meron kang regular na baraha sa bahay mo, ganito. Pero I do suggest, my dear, kung gagamitin mo sa usapin ng spiritual, huwag mong gamitin sa sugal. Di ba? Kasi parang ang pangit talaga. Kung meron kang card na ganito, para sa ganito lang talaga. Okay? So at least, walang exemption. Pwede kang gumamit ng regular na baraha. Okay? Pwede kang gumamit ng regular na card. Okay. So, let's go tayo, my dear. Sasabihin kasi nung iba, ay, hindi ko kasi kaya bumili ng tarot card, masyadong mahal. Or, yung iba, marami mga reason kung bakit ayaw nilang humawak ng tarot card kahit na gusto naman talaga nilang humawak ng tarot cards. Yung para bang basta, it's really confusing. Okay, so let's go na tayo, my dear Leo. Tama na tayo sa chismisan, okay? So, my dear, first card mo over here is the Nine of Speed or the Nine of Sword, okay? This is a connected sa stress, sleepless night. So, baka by this moment while you are watching this, nararamdaman mo to that you are stressed, nagkakaroon ka ng mga sleepless night, okay? So, yun ang sinasabi ng card. Next natin is the Queen of Cups, okay? So, meron ditong female energy. Okay, yun ang kagandahan dito, my dear, sa card na to kasi pag lumabas yung tao, yun talaga siya. Female, male, diretsuhan talaga siya. Hindi mo pwedeng i-divert na, ay, pwedeng maging lalaki to. Hindi. Babae talaga siya. So, merong female na energy and at the same time, sasabihin din dito sa card na to, like ito, hearts. So, cups to, my dear. So, ang cups kasi sa tarot cards is energy yan, my dear, ng Cancer, Scorpio, and then Pisces. Okay. So, meron babae na involved. Definitely, hindi ikaw to kasi you are a fire sign. So, meron babae na involved. Posibleng itong babae na to ang nagkukos ng stress sa'yo. Okay? The Jack of Sword. Okay. So,
Jack of Sword. Ang naramdaman ko dito kaagad, my dear, parang may relationship silang dalawa. Okay? Okay, may relationship tong dalawang to. And definitely, hindi na naman ikaw. Okay? Ang lalaki is energy ng sword, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. So, na-stress ka dito. Actually, baka na-stress ka nga sa kanilang dalawa. Ayan, nagkakaroon ka ng anxiety, nag-iisip ka na nag-iisip. May relationship to. So, kung i-convert natin yung energy, my dear, hindi kayo, ano to, posibleng ka-relationship mo yung lalaki, or posibleng ka-relationship mo yung babae. And this is a sign, my dear, maliwanag to na there is a third party. Ibig sabihin, kung karelasyon mo yung lalaki, meron siyang babae. Kung karelasyon mo yung babae, meron siyang lalaki. Ganon. Tapos lang na 9 of swords sa'yo. Okay? So, next is the King of Sword. Okay. Lalong gumulo. Hindi ka na naman, wala ka na naman ulit dito. So, definitely, itong babae na to, my dear, may asawa siya. Okay. May asawa to, teka lang. O kaya may asawa, may anak, yun na nakukuha ko dito, my dear. Itong babae na to, may asawa, may anak. Okay. Itong si King, kasi pwede ang mangyari dito, my dear, anak niya to, asawa niya to. For some of you naman is, siya to, asawa mo to, asawa niya to. Okay? So, ibig sabihin, ito si Queen, nanunulay siya, my dear, sa dalawang ilog. Hindi ikaw to, my dear, kasi dapat, ano to, once, dapat flowers to. Okay? So, merong babae na nanunulay siya, my dear, sa dalawang ilog. Okay? Or meron lalaki, hindi, definitely babae. Ayan, no, babae. Nanunulay siya, my dear, sa dalawang ilog. Posibleng meron na siyang asawa, tapos kumakabit pa sa asawa mo. Ganon. Or parang tinitikman niya yung asawa mo, parang ganon. Okay? So, tingnan natin, my dear. Next card natin is the Ten of Sword. Okay. So, definitely, kino-confirm dito, my dear, asawa niya to. Okay. Nagkakalabuan na sila. Okay, ayan, nagkakalabuan na sila kasi bakit may Ten of Sword. Okay, na-fall out na rin yung love nitong babae sa asawa niya. Okay, ang asawa niya is Gemini, Libra, and Aquarius din. Okay. So tingnan natin, my dear, ha. Pero itong lalaki parang meron silang problema. Okay. Sa side ng babae. Once again, my dear, wala ka pa sa reading. Ang nakukuha ko lang dito, my dear, is nai-stress ka. And pinapakita ng card natin dito kung bakit ka nai-stress. Okay. And pinapakita, my dear, yung mas malalim na meron babae dito, my dear, na nanunulay sa dalawang ilog. Okay, and yung relationship nila ng kanyang partner is no good. Okay. Next is the Seven of Diamonds. Seven of Pentacles is related sa energy ng harvesting. Nagtatrabaho to, okay? Yung kanyang asawa ay nagtatrabaho, okay? Posibleng nasa abroad. I can feel na parang nasa abroad yung asawa nitong babaeng to. Okay, they are separated. Ibig sabihin baka long distance relationship sila. Tapos kung mapapansin mo, malapit tong babae dito sa Jack of Speed. Okay, once again, iaano ko may din yung zodiac sign, ha. If your partner is Gemini, Libra, and Aquarius, nilalandi siya nitong Queen na to. Okay? And itong si Queen na to, si Queen of Hearts, which is energy ng Cancer, Scorpio, and Pisces, may asawa siya na nasa abroad. Okay? So, parang ang nakukuha ko is pinapadalhan pa rin siya. O ibig sabihin, parang meron pa rin silang connection nung kanyang asawa. Pero more on parang money involved na lang kasi meron ditong Seven of Diamonds. Okay. Next natin over here is the Ten of Diamonds. More on money. Ano na lang to, my dear? More on money. Kung i-connect ko sa iyo to, my dear, I can feel na parang nai-stress ka, connected din sa usapin ng family and money. Okay? Parang nai-stress ka as of this moment because of family energy and money. Ibig sabihin, pera at saka relasyon. Parang ganon. Doon ka nai-stress. Kasi may something na nangyayari in the background. We have here the Two of Cups. Okay? So actually, itong babae na to, parang sa kanya na umikot yung buong kwento ng reading natin. Itong babae na to, my dear, is meron siyang Two of Cups. Naguguluhan siya, my dear. Okay, naguguluhan siya.
malandi ka mo siya, yun yun ang pinakamaano do'n, malandi siya, yun ang pinakaano do'n kasi may asawa siya, eh. Tapos, alam mo may ang hindi pa maliwanag dito if alam niya ba na may asawa si Jack. Okay, hindi ko pa sure if alam niya na may asawa si Jack kasi posible naman my dear na ang pakilala sa kanya ni Jack is wala siyang asawa. Pwede, wala pa naman sinasabi yung card sa atin. Okay, we have here the 5 of Diamonds. Okay. So, 5 of Diamonds is problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Nai-stress ngayon ito. Okay, nai-stress ngayon si Jack, problema sa usapin ng pinansyal, kasi meron ditong 2 of Cups. Siguro baka sinusustentuhan niya rin to. So, jackpot to. Kasi I can feel na nakaka-receive pa rin siya ng pera dahil nakaka-receive pa rin siya ng pera kay King of Spades. Tapos, posibleng nakaka-receive din siya ng pera galing kay Jack. Okay. So, yun na nakukuha ko. So, itong babae na to, more on parang pineperahan niya. Yun na nakukuha ko, my dear. Pineperahan niya yung asawa mo. Yun na nakukuha ko, ha. Kasi, kung titingnan mo dito, meron 2 of Cups. Ayan, oh. So, hindi siya makapag-decide. Yun na nakukuha ko, my dear. Parang wala siyang ma-let go dito. Kahit sabihin mo meron na silang pagkakalabuan ng asawa niya, meron pa rin siya nakukuha sa asawa niya. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay. So, let's go. We have here the 6 of Pentacles related to sa energy ng balancing na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Siguro meron lang eksaktong amount na binibigay sa kanya yung ex-partner niya. We have here the 9 of Cups. 9 of Cups, tapos 10 of Swords. Cheating. Ang gulo nito, my dear. Cheating. Ganon. Kasi parang ina-accuse niya yung asawa niya na nag-cheat. Pero at the same time, siya din nag-cheat. Ay, hindi siya nag-cheat. Teka lang ha. Kasi, asawa mo to eh. This is your partner. Partner mo to. Tapos, ina-accuse niya yung partner niya ng cheating. Okay, wait lang. The 10 of Cups. Okay, nakuha ko na. Ano to? Good liar tong babae. Okay, it's a very very good, clear, good liar. May problema sila ng partner niya pero hindi pa talaga sila close. Kasi just imagine it, my dear. Papadalhan ka ba ng pera if ano kayo, may problema, as in like, you are over. And posibleng hindi din alam ng kanyang asawa na I think, my dear, hindi alam, tinatago nila, my dear, yung relasyon nila. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay, ganun yon. Sa palabas nitong babaeng to, na nag-cheat yung asawa niya. Okay. Hindi ko pa alam yung kwento ni Jack na medyo nahihiwagaan ako kay Jack kung ano yung pagkakakwento niya. Pero definitely, itong babae na to may asawa to. Hindi pa sila hiwalay nung asawa niya. Okay? Hindi pa sila hiwalay. Okay? Kasi mayroon pa ako nakukuha na flow ng communication and then sustento, pera, may mga ganun pa rin akong nakukuha, my dear, na energy. And pinapakita na dito sa card na to na at the end of the day, ikaw at siya at saka asawa niya pa rin. Tapos, babalik pa rin sa'yo to si Jack. At the end of the day, babalik siya ulit sa'yo. Okay? Ibig sabihin, babalik sila sa kanya-kanya nilang mga partner. Ganon. Okay. Close na natin. Okay ba, my dear Leo? Are you following? Are you following the reading? Okay. So, medyo detalyado lang talaga tong, sabi ko sa iyo, may iba ang black card. Black card is a very, very detailed na reading, okay? And sometimes, very exact yung eksena nito, okay? Minsan sumasablay lang to dun sa zodiac sign. Like kanina sinabi ko, Gemini, Libra, and Aquarius lang. Pero minsan nagre-resonate din siya sa ibang zodiac sign, no? Like yung lalaki is posible siyang air sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, ganon. Pero sometimes, most of the time, accurate talaga siya. Okay? So, tingnan natin, my dear. Okay, ilan to? We have 9 cards na tayo, my dear, ha? 9 cards. Medyo mahaba nga lang yung reading natin kasi very details talaga siya. Kasi sobrang details talaga siya.
So, kung mainipin ka, hindi ka talaga makakatagal sa reading na to. Okay? Pero ano kasi, we want to see the whole story. Okay? We want to see the whole story. Gusto natin makita yung buong, kumbaga parang nakikichismis ako dito kung ano nangyayari. Okay? So, maloko yung babae. Maloko siya. Maloko siya. Kasi may asawa siya, tapos, di ba? Let me see. We have here the Four of Wands. Ayan, tumukoy na my dear sa family in relationship. Four of Wands or Four of... Ayan. Four of Wands or the Four of Flowers. Energy ng relationship. Three of Pentacles. Ayan. This is energy ng collaboration. Okay. Three of Wands. Ayan. Parang may nag-abroad. Okay, parang ang nakukuha ko dito, may nag-abroad. Baka ikaw nag-abroad ka or yung partner mo nag-abroad, yun ang nakukuha ko dito, my dear. This is also energy ng LDR, long distance relationship, okay? The Three of Wands. This is energy ng collaboration. So definitely baka magkatrabaho, okay? Yun ang nakukuha ko dito, parang magkatrabaho or magkakilala, magka-transaction. May mga ganun ako nakukuha ng mga keywords, my dear. Basta related sa usapin ng pera, parang ganon. Okay. We have here the Four of Diamonds, okay? And the Two of Diamonds, okay? So, eto na siya. So, sabi ko, si Jack kanina, pwede siyang maging si Taurus, Virgo, and Capricorn. And yes, kinaklarify nito because Diamonds is energy ng Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, pwede siya maging Earth sign. Ayan. We have here the Five of Sword, okay? So, lagi ba kayo nag-aaway? Okay, parang lagi ba kayo nag-aaway, ganon? Okay, we have here the Queen of Speed, okay? So, yung babae naman is pwede siyang maging sword, Gemini, Libra, and Aquarius, okay? So, parang lagi kayo nag-aaway nito kasi bakit meron ditong Five of Sword and to the rescue yung babae. Sabi ko sa iyo, my dear, sinunggaban, my dear, ng babae yung pagkakataon na lagi kayong nag-aaway. Okay, sinunggaban niya yon, yung stress, your partner is stress, ganon, magulo yung utak, sinunggaban niya, to the rescue siya, kumbaga, parang ganon na nakukuha ko. To the rescue, ang babae, ang bilachi, ayan, ang ating ate na Makati na pinaglihis sa higad, to the rescue siya, tapos comfort niya ito, si boy, yun na nakukuha ko dito. Posibleng magkatrabaho tong dalawang to or may kinalaman sa usapin ng pera, something gano'n, okay? Do'n nag-umpisa yung connection nila, eh. Do'n nag-umpisa yung ugnayan nilang dalawa, may kinalaman sa pera, okay? Parang nakikita ko na parang nakatanggap si babae ng pera galing sa kanya, parang gano'n, or parang baka may binili si lalaki sa kanya na something, parang gano'n, or basta may pera sila. Yun ang pinag-umpisahan ng connection nila, more on money, parang may transaction silang ginawa or sa trabaho or something like that. But sinunggaban ni babae yun. Si babae ang gumawa ng first move. Yun ang nakukuha ko sa kay lalaki. So, si lalaki naman is energy ng, yung sinabi ko kanina, Gemini, Libra, and Aquarius, and then Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, so sinunggaban niya, flirt niya, yun ang nakukuha ko, and si kuya naman natin ay masyadong marupok. Yun ang nangyari sa kanya dito. Ayan, so parang nag-aaway kayo, baka nag-aaway din kayo related sa usapin ng pera, ganun. And eto, marupok si kuya natin, marupok siya talagang, alam mo yon. I think they started as friends. Okay, yun ang nakukuha ko. They started as friends and then eventually, parang, alam mo yun, may nangyari na sa kanila. Definitely may nangyari na sa kanila, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Nagbembangan na tong dalawang to. Okay, may nangyari sa kanila and then dun lalong mas lumalim yung connection. Okay? So, let's go tayo, Leo. Okay. Sorry sa mga lalaki na Leo, malamang di kayo maka-resonate dito. Remember that this is a collective reading. So, maybe next time maka-resonate kayo, hindi naman laging sa inyo, okay? So, let's go. Pag sinabi ko kasing for female lang, ibig sabihin, kagaya dito, maliwanag na babae ang nang ahas sa lalaki, like inahas yung lalaki. Hindi natin pwedeng i-convert yung energy na yon na yung yung babae na yun ay pwedeng maging lalaki, inahas yung babae. Hindi. Talagang maliwanag yung sinasabi ng card dito, my dear, na yung babae inahas yung lalaki. Ganon. Okay? Let's go tayo. We have here the Ace of Cups, the Nine of Wands,
the 9 of diamonds, and the 3. Maayos pa to, my dear, between the two of you. I can feel maayos pa to between the two of you. Kasi sabi ko mga kanina, babalik sa mga kanya-kanyang partner, yun ang nakukuha ko. So, my dear, hindi pa kasi my dear close yung connection nung babae doon sa lalaki. So, malaki pa rin talaga yung chance na maging okay sila. Pero, I will be very, very clear, my dear Leo, na itong si Jack, babalik sa'yo to. Hindi man ngayon or hindi man maliwanag kung paano. Pero, sinasabi ng card over here na babalik sa'yo to. Like, babalik siya sa'yo and pipilitin niya maging maayos yung connection ninyong dalawa as much as possible. And then yung babae ay babalik din dun sa kanyang partner. Okay. So, my dear, yan ang reading ng Makating Babae. Ay, sorry naman. Yan ang reading mo. Hindi, parang kasi hindi mo na reading eh. Parang reading na niya eh. Okay. So, my dear, yan ang reading mo para, ayan pala ang iyong collective reading, sorry. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And you are free to like, to share, and to comment, my dear, sa lahat ng ating mga videos. Once again, sa mga hindi pa rin nakakakilala sa akin, hayaan niyo po na magpakilala ako. My name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!